situation is dire but not helpless. Actions must be made and it must be done right now. Nagsimula nga to before personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. Urgency is the utmost importance. And the Philippine Atavy Nanotechnology boldly take the risk in solving this crisis. Ang Philippine Atavy Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Atavy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Sa ngayon, di kami tumitigil na mag-develop at mag-research para mabigyan ng solusyon ng mga problema sa agriculture, aquaculture, poultry and livestock, at higit sa lahat para sa marine, forest, at universal ecosystem. The problem facing Philippine agriculture are deep and wide. Any attempt to solve them seem futile at worst and temporary at best. But steps must be made, action must be done. The Philippine Atavy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. Yes, yes. Hello, good afternoon. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun, oo, magandang hapon. Yun. At Martes ngayon. Parang nanibago kanina, medyo... Oo, ayan, nasa ano na tayo, no? Nasa limelight. Oo, yan. Okay, so Martes po ngayon at tatalakay tayo ng isang requested topic. Yes. Hindi naman sa nakikiride on tayo dahil trending yung palay. But then, as our advocacy is to help the farmers, kaysa mag-import ng import, hindi ko maintindihan sa bagay, totoo ng gobyerno, yung nag-hoard yan, ganyan. But anyway, hindi namin business yun. Ang aming business is, we just project ourselves na kulang tayo sa palay. Yun lang ang paniniwala namin. Kulang tayo sa palay. So kami hanggang sa, paano namin tutulungan itong mga farmers na engage sa nagtatanim ng palay, mga gulay, punong kahoy, at iba pa. At maging sufficient ang kanilang production kahit sa ating mga Pilipino, di ba? Oo. Yeah, saka iba pa rin yung yung sariling atin at saka yung bang paggamit ng yung mga fertilizer natin na masyadong matataas na. So, di naman natin may iwasan talaga hindi gumamit ng commercial Opo. But then, unti-unti yung transition, sabi nga rin ng DA, hindi naman natin pwedeng gawin na 100% yan. Immediate na transition. Which is very true. Gawa ng trinay din natin yun It will take time. Ayun. Baka sabi nga, ngayon, 19 years old ako, baka abutin ako ng 21 years old. No. Hindi pa okay yun. Tama. 3 years sa mga 23 years old ko. Batang-bata talaga. Okay, so sino po sa inyo mga kaibigan ang taas ang kamay, ang mga may alaga ng hayop pero pantanim na palay? Yan. Oo, kasi pag-usapan natin yan, may mga problema kasi at may solusyon naman. Lalo na ngayon kasi ang daming dumaan na bagyo. Oo. Sabi nga natin, integrated farming started at your home. Na halimbawa, meron kayong kapirasong lupa dyan, mag-start kayong magtanim ng palay, iski 500 square meters lang para madali-dali i-manage. On consumption. Pag na-master nyo na, palaki kayo ng palaki. Ayun, pala yun. Yeah, wala ka man palaya. Napakaraming farmers yan na malaki ang bukid. Matatanda na yung iba. Yung iba, pinarerentahan na lang. Or parang
may agreement sila dyan ng 50-50 o 40-60, yung mga ganyan. Depende kung ipoprovide nila yung buto, ganyan. Yes. Actually, maisa-cycle naman natin, miski may GMO yan o hybrid na doon din tayo kuka. But of course, iba pa rin yung talagang galing doon sa source na yung hybrid yung talagang yung buto. Yung magandang klase. Yung magandang klase. Kung tawagin nila yan ay certified seeds. Yes, oo. Oo. Kasi ngayon, ang mga partners, nakakalungkot din dahil minsan pag binibili mo, halo-halo. Oo. Yeah, yung, Nako, talaga. Katulad nung may bukbok na bigas. Actually, I don't know if I'm right, kasi ang alam kong bukbok, yung parang kuto. Iba pala yung weevil sa bukbok. So, when I try to observe yung bukbok, ito yung parang bigas na parang moist niya, yung parang amag na medyo malambot na yung bigas. Saka may sapot-sapot. Ayun, so I was thinking, pwede pa nga bang kainin niya? Hugasan mo, yun Kasi ang sinasabi lang nila. Pag may sapot-sapot na yung ganunin mo siya, makikita mo Nadudurog. may ano po yun, may uod. May uod. Opo. Okay. Pag ganun nakakita kayo ng So, pantapon na talaga. Dapat talaga itapon na yon. So, or animal feeds na lang. Pwede. Pwede sa animal feeds. Pwede natin pakain yun sa mga native na manok. Pero sabi ng ating Sa mga bibe, pwede. secretary, kinain niya pang araw. Safe naman daw eh. Hindi lang natin alam kung talagang yung kinain niya. Pero high protein naman yung bukbok. Para ba yung sinasabi ni namayapang Couple Rubia? Kung ano daw yung kinain ng uod, okay lang yun. Kunyari, talong. Nakain mo, kasama yon. Okay lang. Sabagay, hindi naman ang kinain niya, yung talong. Yung brother-in-law ko na doktor eh. Hindi, doktor yan Yung atis, yung atis. Mas matamis yan pag yung medyo meron ng gumagalaw dyan eh. Kinakain niya yun. Kasi ang katuwiran niya, doon din naman daw sa atis galing yun. At saka mas safe daw. Dahil walang chemical yun, kaya nandun yun. Dahil meron ng gumagalaw, Okay, so itong tatalakayin natin mga partners, palay, pero bagamat di natin nabanggit yan yung salitang organiko or safe and healthy rice, ay kasama na po yan sa ating talakayan. Unang-una puntahan natin. Problema kasi sabi, muna tayo. Paano daw solusyonan ang mga problema sa tanim? Ang tanong, ano-ano ba yung mga problema? Yan. Okay. Yan, ang mga problema. Ang dami. Yung karaniwan. Marami pa po yan. Tulyapis. Una, yan pong tulyapis. mga tulyapis, mga netizen natin. Yan po yung ipan na walang laman sa loob. Parang balat lang siya. Parang balat lang siya. Hindi naglaman. Yung hindi naglaman. At pangalawa, yung kaunting magsuwi. Ano ba yung suwi? Yung sprout? peelers. Hindi. Yung pang ganun. Siyempre yung lalabasan nung... ito po, ito yan. Yan. Ayan, yung ganyan. Yung doon mo makukuha yung butil. Doon lalabas yung mga butil. Kasi pag kaunti lang, parang ting-ting lang, papayatot, walang ganun lalabas na grains. Ayan. Mortality sa punla, yung namamatay. Baba, yung nagpatubo ka na, tapos itinanim mo na, no? Walang namatay tumubo. siya ngayon. Walang tumubo. Tama si Miss Ana. Walang tumubo. Walang tumubo or sa ano niya, hindi siya nagtuloy. Parang hindi nag-germinate. Or pag binunot mo siya, tuyo na agad. Naputol or lahat. Natuyo. Lahat ng marami. Kung halimbawa, yung palay ninyo, binili nyo na halimbawa, 500. Kung yung palay nyo may 1,000 na butil yan, i-divide nyo yung 500 sa 1,000, yung bawat butil nyo may cost yun. Correct. Oo. Diba? So, parang 50-50 naging Okay, tapos? And next is, problema ay hindi pantay-pantay. Kasi pag hindi nga naman pantay-pantay, paano mo iha-harvest yun na lahat sila ay tama ang growth stage? Uniformity. Yes. Okay. Na-imagine ko na yung mga ugat. Anyway, mamaya natin. Alright. Okay. And then next ay? Madaling tablan ng sakit. Madaling tablan ng sakit. Yan, problema nila yan. Kasi, yung mga naninilaw. Agad naninilaw. Yan, problema yan, primarily yan. Paninilaw. Tapos, ano yan, sinisira ng mga kohol. Yan naman, mga dayo yan eh. Yung mga kohol. Madali lang kuhanin niya. Madali yan. Sabi nga natin, di ba, tinuruan namin kayo magnegosyo ng kohol. So, kung naninira ngayon ng kohol, ngayon, ang kohol ang mag-iingat kasi ninegosyo natin sila. Magtago ka na sila, di ba? Magtago ka na. Rank, save, ano ba?
Run for your life. Run for your life. Save Ganun na your po neck. ngayon, yung iba kasi hindi napaparatingan ng ganitong impormasyon. Ang cool po ngayon, hindi na po problema. Oo, dapat alam nyo ang gagawin nyo at tinuturo namin dito yan. Yun nung ang araw, yung panike, yung kabag, di ba? Pag nakita ng tao, tumatakbo ang tao, natatakot eh. Ngayon, ang panike tumatakbo Nagtatago. hinahabol ng tao dahil kakainin. Kakainin na sila eh. Okay. Ano pa po? Sinisira ng Pesting insekto. Yan. On the top yan eh. Ay, Yan, syempre, marami. Kung mahina ang structure ng palay mo, wala siyang, kumbaga yung panlaban sa mga insekto, talagang Madaling masisira. Madali siyang, kumbaga mahina katawan niya. Puputaktihin pa siya talaga. Okay? And mababa ang ani. Yan, problema yan. Oo. Madadali lang yan. Madali na ba yan ngayon? Madali lang yan. Tapos isa pa sa sinasama nilang problema, ito survey actually sa mga farmers to. Maasim or maalat ng lupa nila, nasa tingin nila yun na nagiging cause kaya mababa ang harvest nila. Or hindi nagtutuloy ang palay. Pwede rin, acidity. Yes. Hindi pantay yung, sa akin, it's more nakikita ko dyan yung acidity, pH level ng lupa. Yan. Pero ayusin mo yung pH madali level. lang yan. Madali na. Yung maalat ng lupa, salinity. Madali lang yan. Andyan yung ating mga kaibigan ng mga beneficial bacteria. Ayun pala, may katuwang tayo. At sa pang-sampu ay marami daw pong uubusin na abono kaya problema nila yan. Mahal pa man din ng mga fertilizer. Of course, maraming uubusin na abono kasi nga kung hindi efficient yung mga palay mo, talagang bababa lang sa lupa, hindi niya mahihigop na kasi baka isang puno, tatlo yung ugat niya. Malalaki pa. Ang umihigop dyan, yung maliliit yung hairline. Hairline roots batag na. Yun. Yun yung mga humihigop niyan eh. Yan top 10 sa mga problema po ng mga nagpapalay, pero marami pang iba. Okay? Sana nilagay niyo pa yung marami pang iba kasi alam natin gusto natin problema. Wag lang problema sa pag-ibig at sa pera. Ayun. Doktor, na yan. Okay. So, dahil po nandiyan ang mga problema, may solusyon dyan. Pero bago natin banggitin ko pa paano susolusyonan lahat yon, allow us mga kaibigan na i-cite po si Mr. Agapito Bayron. Yan. Isa nating friends, tingnan nga natin kung makikita yung palay niya. Yes. Medyo kasi, madilim. Ito kasi kung makikita niyo yan, pantay na pantay po ang palay niya. Kasi green na green eh. Green yan. Tapos, makapal, yun ang sabi po niya, ayan po, nag-keynote natin siya. At yan ay posted publicly sa ating Facebook. Anong po ang sabi ni Mr. Agapito Bayron? Dati ay hindi ganito ang itsura ng palay ko. Pag nag-apply ng abono, naninilaw lang at madaling sakitin. Kung acidic ang rice field, nagdidilaw ang palay kahit may abono. Pag nakaatubi ang palay, madadagdagan ang in-harvest at saka madaling ma-harvest. Maliit lang ang gastos ko sa atubi. Compared sa dagdag harvest, malaking tulong ang technology. Yan po. Mga kaibigan, alam nyo, minsan yung nabanggit yung atubi, baka isipin nyo hard sell po kami, no? Hindi po. Hindi po. We just would like to help. Yes. At panghuli, kay Sir Agapito Bayron, ito yung kanyang shinare, binahagi na ginawa niya. Although ito yung medyo compacted ng gusto, pero pwede nyo siyang kontakin, tanungin sa Facebook. Ganon. Maraming salamat po, Mr. Agapito. Sana maraming makakita nito at saka sana one time ma-interview namin kayo para yung ibang magpapalay makapagtanong din sa inyo at makapag-share tayo para marami tayong maging palay, hindi tayo umimport. Tama yun. Okay, so ang style ni Sir Agapito, siya ay nagbababad ng binhi sa tubig na may technology. Ang ginagawa po niyang formula niya or parang recipe niya, 2 kutsarang atubi, nihalo niya sa 1 galon. Galon tubig. Opo. Okay. Tapos, nagtanim na siya, siya'y punla eh. Kaya pag nag-transplant na siya, nag-spray siya ng atubi sa palay, yun ding mixture Same na yun. mixture. Okay. And then, lagi niya sinasabi na mag-apply kayo ng abono. At para maging effective yung abono, gumamit ng atubi bago mag-abono. Okay. So, bago. Gaano ka-importante yung bago mag-abono? Bago mag-abono, kasi nga, hindi ba ang fertilizer, ang abono,
hindi naman makukuha ng halaman niya agad-agad eh. Outright. Lalo kung yung chemical formula niya, structure niya, buo, hindi niya makukuha. Opo. Kaya nga, sabi nga, yung beneficial bacteria, siya yung mag-break noon. Pag na-break niya yan into single element, doon pala makukuha ng halaman yan para ma-absorb niya at ma-utilize. Yun. Kaya niya inano, kasi nga, pag nag-spray ka ng technology sa lupa, no? Opo. Yung mga beneficial bacteria na yan, ma-charge yan, lalakas sila. Tapos yung resistance nila sa toxicity ng lupa, acidity, malakas, so mawiwidsan na lang, tapos mabilis silang dumami. Kung mabilis silang dumami, marami mag-break ng chain ng chemical fertilizer, ma-absorb ng halaman. Kaya ma-utilize. At saka, synchronized to that, yung mismong ugat ng mga palay na yan, napapatibay nyo kasi cells din yun eh. So, nagiging efficient din yun. Simultaneous nga sila, sabay-sabay eh. So, kung nagiging efficient nyo hanggang paakyat yun, doon sa kadulo-dulan niyang pataas, so pag na-utilize nyo, makikita nyo kaagad doon sa palay. Ayun, yung green siya, mataba yung stalk, tapos mabilis siyang lumaki. So, ito ho, kabaliktaran doon sa paniniwala natin na nung una ho kami na nag-trial niyan. Sabi ng ibang farmers, nako, hindi magpapala yan. Magbubunga. Kasi nga, mataba yung stalk at saka green na green. Opo. So, that time, I was so disappointed at saka sabi ko, naku, saan? No? Baka makakahiya, ganyan, dami ko, no? But then later on, it come out nung dumating yung tamang time, ang dami niyang yung Suhi. Healers. Tapos yung palay niya, napakarami na yung butel, ang siksik na halos dumapa yung uhay batag no, uhay. Ayun, halos dumapa siya yung uhay. Tapos talagang namumulaklak. Makikita mo talaga sa dami. Tapos binilang pa namin yung beads ng per uhay eh. Hindi makapaniwala yung farmer natin noon eh. Yun. So, kumbaga, meron tayong pag-asa na mapataas ang ating ani. Kung mataas na po ang ani nyo ngayon, ayaw nyo ba na madagdagan palalo? Oo. Di ba? Lalo na ngayon. Okay, so, unahin nating solusyonan yung problema sa tulyapis. Na dala-dala na yung iba pang suliranin doon. Papaano magagawang solusyonan ito? Sa tulong na rin ng technology at abono. Madali lang naman yan eh. Yung tulyapis, it's more of kulang siya sa pagkain. So, wala siya talagang ilalaman. Kinukulang pala kami sa pag-aabono. Kaya sa abono. Either kinulang ka or hindi na-absorb na. No? Kasi iba, may bunga siya eh. Meron laman. Pero kung kompleto naman siya, fertilizer. Yun. So, ako, ang analysis ko dyan is that yung tulyapis is lack of yung excess food. Yan yung excess food na pinroduce ng dahon na kulay green. Kasi nga, nung ang palay noon nakita kong green na green, sabi ko, so maraming chlorophyll, maraming production. So, sigurado ko marami bubunga to. Based on theory. Kasi hindi ako naman agriculturist. True enough, nung nagbunga, ang dami nga noon. Tapos there was a case na yung binagyo nga yung palayan yun, 20 hectares na isang kaibigan nating piskal, tumawag sa akin, ano ron pwede kong gawin na yung palay niya kasi nalubog sa ba, tapos yung nakadapa na, paano ron mapapatayo? Di sabi ko, piskal, ang gumawa ka niya isang drum na yung 200 liters. Dahil ganyan na sitwasyon, lagyan nyo na ng 2 kilo ng technology. Ihalo nyo, tapos dahil bahayan, sa hapon, i-spray niya sa puno at sa tubig. Tapos, sabi niya, ano naman significant nun? Ang significant nun, para ma-restructure na yung cellular structure ng palay. Na maibalik sa dating configuration. So, sabi ko, mga within 1 week yun, mga 3 or 4 days, makikita niyo na yan. So, true enough, umano yung palay, yung tumayo. Pero nakalubog pa rin siya sa tubig. So, sabi niya, may isa pa siyang problema, yung tulyapis nga. Sabi ko, yung tulyapis, ano ba yung tulyapis? Saan nga walang laman? So, sabi ko, ganun based on my opinion, walang pagkain yan, so walang ibubunga, walang mailalaman. Ganito ho gawin nyo. Yun din drum na yan na nilagyan nyo ng atubig, kung maaari, may kaibigan ako dyan,
humingi ho kayo nung dumi ng yung baboy tsaka yung manok niya, yung kalahati lagyan nyo ng drum. Tapos lagyan nyo na ng kalahating tubig, tapos lagyan nyo isang pangalan to? Isang kilong technology. Tapos kung meron din kayo yan yung complete. Opo. Lagyan nyo rin. Tapos yon, the same thing, isabog nyo lang ho doon sa tubig, spray nyo kung maaari. Sabi niya, anong significant nun? Kasi yung nutrients, at least ho yan, because yung technology, naglalaro sa yung technology sa micropotential energy, nakakaya niya mag-float o mag-glide doon sa space ng tubig. Ang bagsak niya, based on the G-force, very slow. So, may enough time pa yung halaman, yung palay nyo, para ma-absorb, ma-utilize yun. As it goes along doon nasa tubig, yun yung medium natin, ma-absorb nung papasok sa katawan niya plus yung sa ugat niya. And as it goes down doon sa soil, makukuha na ugat yan. So, ganun din mga 3 to 4 days, tingnan nyo. 3 to 4 days gagawin yan? Hindi. Yung 3 to 4 days, yung result. nilagay niya na sa tubig yun. Okay. Tapos, nung mga ika-4 day, inipo-hipon nila yung tulyapis, nakakalaman na. Sabi ko, i-diretso nyo lang ho. Ganun lang. So, ayun, nakalaman na. Ayun. So, may solusyon ang tulyapis. Okay. So, ayan. Ganun din. Same goes with yung pagsusuwi, di ba? Yung uhay. Lahat ng yon. Kapag kailangan tulungan, A2B and the technology and fertilization. May hihilingin ako sa inyo. Yung sabihin natin dito, i-share na rin natin sa kanila. Yung kayo mismo, di ba may palayan kayo sa Nueva Ecija? Yung inyong nanay ay nagpapalayan na talagang matatandang sinaunang ayaw makinig sa mga technology. Conventional way of farming. Pero later on, na-convince nyo siya. Sila. Opo. Kasi nga yung ani. So, pwede nyo bang i-share sa amin paano nyo ba ginawa yung unang-una? Kasi narinig ko sa inyo, sa sako, yung binabad nyo, ganyan yung... Opo. Okay. Bali po, ang ginawa ng aking mother ay yung binhi, ibinabad niya sa tubig na may technology. A2B. Sabihin nyo na exact para makarkula nila. Isang kilo pong A2B nilagay sa drum, and then nilublob po yung sako na merong binhi. Usually kasi, conventional way, ang binhi, sa irrigation lang. Oo. Inilalagay lang sa lupa na ganyan, dumadaan yung tubig. Yung iba lang. Sa ilog nga daw eh. Yun. Ilog Basta lang. ganun lang. So, ang ginawa po ng mother ko, binabad yan, isang araw, isang gabi, tapos ay pinatiktik. Pero, nakakulob pa rin siya, nakasara. Okay. One day pa rin. Actually, mga probinsya, iba-ibang style yan. So, yun sa amin. And then, nung inilabas na niya yan, meron ng giti. Kumbaga, pumuputok na. Pumuputok na, Kumbaga, yung lalabas na yung ugat. Okay. Okay. One day lang yun. Oo, one day. Tapos po, ang ginawa niya, ipinunla niya yan. Punla kasi kami, hindi sabog tanim. Okay. So, nung ipunla po niya yan, yung pinagbabaran, siya rin niyang ipinandilig. Pero sabi ko sa kanya, magpa-spray ka kay Dennis, yung tauhan namin doon sa bukid. Pero ano napansin nyo doon sa sagot? Kasi meron ako narinig sa inyo na yung coming from the sako, nung nagbabad ka, maraming ugat yung maliliit na ugat yung palay. Kumbaga, gumigiti na ang tawag sa amin doon, ay nakalabas na. Nagsisimula ng kumbaga, meron ng parang konting ganyan. Pero normally, hindi ganon. Hindi po. Basta, binabad mo lang. Alangan naman lumabas agad yung dumaan lang ang tubig. Alam ko, hanggang 3 araw bago lumabas yan. So, iyon, napalabas niya. Kaagad. Napalabas niya For agad. one day. Okay. The whole day. Tapos, nakalimutan ko lang yung aming variety, 308 para something like that. So, ayun na po, ipinangdilig araw-araw yung pinagbabaran. So, hindi itinapon yun, hindi nasayang kasi isang kilong A2B yun sa isang drum. Ang amin pong lupa ay less than a hectare. 8,000. Paano ba? Tama ba ako? Tama, Basta less than 10,000 square meters is 1 hectare eh. Ayun, so less than a hectare lang po. So, ipinandilig namin sa punlayan. Tapos at the same time, sabi ko, magdilig ka rin ng urea. Oo, kasi para pampadaon, pampaberde. So, dinligan niya. Pero once lang sa urea. Yung A2B araw-araw. Tuwing hapon. Pinagtsatsagan talaga. And then, saglit lang po yun. 16 days lang, 15 days lang, na i-transplant na siya.
So, yung pinagdidilig sa lupa is this 8,000 square meters? So, isang portion lang muna? Iyon po yung punla lang. Isang portion lang na isang metro pinunla mo lang lahat. Pinunla lang, Opo. tapos Hindi na po namin nasukat kung ilan yun. Basta lahat po yun. Basta itinanim lang yun ng may hale-halera. Opo, sa isang, kumbaga, bed lang yun. Ay, tapos palalakihin nyo parang ng mga... nursery, yan ang tawag. Patatasin mo ng mga 4 inches yung gano'n ba? O, higit pa po. Ilang days yun pinatransplant? 15 days lang. Kasi usually, 18 to 21, di ba? Yung standard. Actually, gusto na niya mag-transplant 13 days. Ganun ba? Malalaki na. Kaya lang, na-delay lang siya ng uwi. Okay. Ng probinsya. 13 days ang nun na. Actually, si bilis. Mr. Ed Agapay ng Liliw, Laguna, 12 days. 12 days. Opo, yung isang gumamit. But normally, yung walang technology. 16, 20, 21. 25, mga 20s. Sayang pa rin yung araw. Okay. Opo. So, tin-transplant siya. Pag transplant po, bago po i-transplant yun, napa-sprayan na yung bukid. Okay. Okay. Nagpapahanap ako ng dumi, walang makita eh. So, ano lang yun, Atobi na spray doon sa pagtatamnan? Hindi, wala lang fertilizer na nilagay? Urea lang po doon sa punlaan. Tapos, ang pagdating dito, wala kaming nailagay na napataba. Kasi yun ang nakasanayan niya eh. So, at least sinunod lang niya yung Atobi, nagpa-spray. Okay. Tapos, nagtanim na. Okay. After na magtanim po, 2 weeks after, nag-abono sila. Sabi ko, maglagay po kayo ng Atobi. Hindi nila ako sinunod. Ang next na paglalagay nila, nung malapit ng mag-harvest, ano na po siya, naglalaman na. Yun yung sinasabi reproductive stage. Doon na lang siya nagpa-spray. 1 kilo lang po ginamit niya. Kumbaga, tumaas ang harvest. Pinapakita ko lang sa inyo, tumaas ang harvest niya, although hindi niya sinunod. Lalo na ako sinunod niya. Ang tipid doon bali 2 kilo lang na. 2 kilo lang po kasi yung 1 kilo galing sa akin dati yun. Yung 1 kilo kinuha ko lately. Okay, so, nung mga 1 buwan na lang po. Wala na yata, 3 weeks. Basta, malapit naman siya mag-harvest, nagpa-spray. Nagpa-spray ulit siya. Opo. Tapos, nung mag-harvest na po, sabi nung mga kapitbahay doon, mga katabi, kasi may barangay, hello po, barangay captain. Yung katabi nila ay merong katabing bukid, pinitak, na may mga insekto. Hindi lumipat po yun. Doon sa inyong palayan. Sa palay ng nanay. Usually po, ang tawag kasi sa probinsya namin, hayop. Ang tawag doon, may hayop. May hanip, insekto. So, sabi nanay ko, hindi lumipat yung hayop sa amin eh. Sabi niya. So, di magaling. Sabi ko, hindi ka napuntahan for the first time ng insekto. Kadalasan niyang problema is stem borer. Kasi pag saksi ako, ginaganon ko yan. Meron sa loob eh. Nay, meron. Ginaganon ko pa yan noon eh. So, hindi kasi siya sumusunod. So, ngayon, wala siyang insekto. So, wala siya naging gastos sa pesticide. Insecticide. Kuhol, wala rin siyang ginastos. Walang kuhol? Meron, pero hindi niya ginastosan kasi hindi naman daw naging malaking pinsala. Lalo lang kasi hindi naman kayo nag-spray ng kahit anong pesticide at herbicide, diba? Napakadalang. Pero meron, napakadalang. So, ang kagandahan lang nun ay yung insekto hindi nagpunta, menos gastos na. Sabi ko nga sa kanya, hanggat walang problema, huwag kang maglalagay. Okay, sinunod naman niya ako doon. Nung mag-harvest na po, sabi nung kapitbahay, ba't ka mag-harvest, berdeng-berde pa ang tangkay? Sabi naman nung nanay ko, hindi mo nakikita yung butil. Hindi mo nakikita at may salita kasi sila doon, hindi ko na magamit. Sobrang gulang na. Pag inabutan to ng ulan, mga nakapundo pa ang ulan, sayang naman. So, i-harvest na. Nung i-harvest po yan, ang tawag ng lahat ng mga tao sa amin, pati taga-Bulacan ng mga kamag-anak ko, na dalaw matimyas ang inyong palay. Yung palang matimyas, pag tinignan mo yung pinaka-uhay, mula sa puno hanggang dulo, may laman. Puno. Ganun po nangyari. Matimyas. So sabi ng nanay ko, proud na proud siya. Sabi niya, matimyas nga. Talagang ginagano niya, matimyas. Sabi niya, ito mula dito hanggang dito may laman. Pero kung titignan mo, kung bibidyohan mo talaga, dahil naka-video naman, yung pong kanyang tangkay berde. Hindi ba nakagawian natin dito na mag-harvest ka? Sabi, kailan i-harvest ang palay? Pag nakayuko na ang uhay, ang palay, at ginto na rin ang katawan. Pero hindi na po ganun ngayon. Moderno na. Green pa rin. Pero buo na ito, pwede naman. Na. At yun ay kahayagan na malusog yung tanim mo kasi nakuha na niya lahat ng sustansya. Hindi pa rin siya nawawala ng pagkaberde.
Diba? Kaya pa niyang punuan kung tutuusin. Ano kaya yun? Kung hinarvest mo at pinutol mo lang yan, tutubo pa kaya? Magbubunga pa kaya yan? Pwede po, pagka-harvest mo, yun yung sinasabi nilang pangalawa. Oo. Pwede pa. Hayaan Pwede mo pa. lang. Bubunga pa yun. Oo. Okay. Meron pang pangalawa, kumbaga. May naisa kong sabihin yung itong palay na to, nang i-harvest ng nanay ko ay wala pang 3 months. Oh? Wala pang 3 months. Normally, ilan ba? 3 months, mahigit. Ganun. Wala pa pong 3 months. Yung iba kasi, nagti-3.5 months ang harvest. Inapura pa nga yun. Sabi na ni Kundi, inapura na nga to, hindi to late. Inapura na kasi nga mag-uulan. Pero, kita mo naman, So, pwede in short, ang haba ng kwento ko in short, tumaas po ang harvest niya, kumita po siya ng 102,000. Wala pang 1 hectare. For the first time. Samantalang lagi siya Kita niya na 102,000. Kita po niya. Ngayon, ang masaklap lang, sabihin na natin totoo, kasi meron siyang babayarang dating utang. So, iniwas niya yon. Pero yun ang kita niya. At least ang that remains, di ba? Ang maganda daw, nakabayad ng utang. Oo. At saka, sa amin kasi palay din na ibinabayad sa nag-harvest reaper. Yung tinatawag nilang halimaw. Na kapag dumaan yan, 2 lang ang tao na doon, nagsasako na yun agad. Yun yung harvest. Ano na yun, yung wala ng tauhan. Yung bigas nyo, natikman nyo? Ay, natikman naman. Siyempre po nagtatabi kami nung hindi namin lahat ipapakiskis. Ganun. Masarap po siya. Hindi nyo kami pinagbilhan noon, no? Kami nga, tipid na tipid din. Pag ganun yun, mabigat siya sa tiyan. Ganon. Oo. Maganda yung aming variety. Pakasama pati yung balat na, hindi naman. Ano siya, sabihin na nating nag-increase siya ng mga, hindi ako marunong mag-estimate Siguro, dati po kasi ang mga harvest niya, 45, 60 lang. Kaban. Ngayon po mahigit. 100. So, yun na po ang sinasabi natin. So, malaki yun. Kung 60 tapos naging 100, so 40, kulang 40 yung increase sabi na natin 40. Diba? Malaki yun. So, yun po ay dahil sa sumunod siya. So, kung susubukan nilang buksan din ang kaisipan at gamitin yung hindi nila nagagamit, baka kumita rin sila. Kikita. Tapos, that time, nung bumili na ano po, barat pa nga yung bumili Kaya nga, bagsak pa yung presyo. 19 pesos ganon. per kilo. Dapat. Hindi, sa ibang lugar, kasi probinsya yan Sa ibang lugar, 21. Pagka NFA yung bumili, magkano? Hindi po namin alam kasi private yung mga kumukuha sa amin. Pero ang NFA, pag binibili, magkano yun? Usually, parang 14 14 laki ng 14 baba, pesos? No? Oo, 16. Mataas yung 16. Kayo, wala nung 14. Ang pinaka-NFA, 30 plus Yun yung actually target na kaya naman nating basta makinig lang sila sa atin, yung ituturo natin how to reduce the cost of palay. Yun nga. Pero kailangan gawin nila. Yun. Okay. Opo. So, yun. Sana meron pa tayo yung sa Quezon ba yun? Yung palay din yun, di ba? Kay Agapay. Yun na nga po yung binabanggit natin na sa Liliw, Laguna po yun. Yung ito po, sa Pilapil. sabihin na po natin para ma-share sa kanila. Ito naman po ay detalye ko ba lahat? Ang binhi niya, 1,800. Ande, ito na lang po. Bawat pinitak niya, bawat pilapil, nag-increase siya. Example, dati po ang kanyang nakukuha do sa 4 na pilapil ay 20, naging 25. So 5. Do sa 2, dati 9, naging 13. Yung sa 4, sa 4 na pilapil, 13, naging, dati 13 lang ang nakukuha niyang kaban, ngayon naging 18. And then yung 3, naging 5. So, sa makatwid, nung nag-cover po ang Team Atubi doon, first harvest, 1/4 lamang ang hinarvest pa, kasi hindi naman natin mababantayan ng ilang araw, ay nag-60 ka ba na siya agad? 1/4. Samantalang sabi niya, ang record niya ay 47 kaban lamang do sa 1/4 na yon. Malaki nang nadagdag. Malaki po. Last time na naging harvest niya, 98 sa lahat-lahat. So, kung halimbawa, 60 yan, o 60 times 4,
240. Kumbaga, increase po lahat yan. Oo. So, dito ay nakatipid siya sapagkat ang kanya nagastos lang ay 17,000. Hindi na po siya nakabili ng pesticide. Ayan po, kung may close up niya lang, pesticide zero. So, 400 pesos dahil gumamit siya ng molluside. Ang pansin niya sa kanyang ani, pantay-pantay, nasa video naman po yon, wala pong, ano ba tawag doon? Yung mga lugar na walang tanim. Parang hindi kalbo. Or walang... lahat po ay merong siksik. Kumbaga, lahat may tanim. Siksik. Opo. So, hindi niya naging problema. Unlike yung mga katabi niyang bukid, ay hindi na pantay-pantay. May mga baka-bakanti pa. At nauna pa siyang na-late siya magtanim pero nauna siya mag-harvest. Oo. Late na siya, nauna pa siya mag-harvest. 12 days lang ang kanyang punla, kinuha na niya, no mortality. Yun. Galing, ano? Zero mortality sa punla. For the first time, sabi nga niya, nung graders pa lang siya, nagpapalay na siya. So, yan po ay mga sariling mga karanasan. Kaya po yung mga farmers natin, at saka yung mga netizen natin na may kilalang mga nagsasaka dyan, patawagin niyo po sa amin at kami willing na tulungan sila, turuan, i-share sa kanila kung ano yung alam namin para pakinabangan nila ng gusto at saka yung lupa nila hindi nalalason. Kaya po ba maging organic ang lupa? Yan, ito yung mga question, ano? Sa loob po ng 1 taon? Yes, actually, sa theoretical, ang ano nila is 3 years. Okay? Sa kung anong basis nyo, pag marami na rin mga bula-bulate, yung earthworm, so at least, tayo kasi experience natin, 3 weeks, marami ng bulate. Ayun. Tapos yung lupa, kasi pagka yung maraming chemicals talagang na yan, matigas yan eh. Opo, compacted. Yung sa atin, mga tricks ng pagkain ninyo, parang buhagag siya, yung parang madali siyang maluwag ang lupa. Yes, maluwag. Yan po yung sinabi ni Agapito Byron. Madali mag-harvest. Yun. Kasi buhaghag ang lupa. Kapag buhagag, nakakalaki yung ugat. Kasi naman, kaya naman nagagawa ng technology yung ganon. Kasi nga, in general, everything in this world is binded by forces of energy. Mapalupa yan, mapatao man yan, mapahayop man yan, lamesa, yung air natin, lahat po yan is composed of atoms. So, kahit po yung katawan natin, the cells, pagka yung siniksik nyo po yan, sinaliksik nyo, babalik ulit sa atoms yan in the subatomic structure. So, kaya nga mayroon tayong nuclear medicine eh. So, dun sa punto po na, halimbawa, yung lupa nyo, na ang dami ng chemicals, so kung ano yung ginamit natin, hanggang tumigas ng tumigas yan, basta ginamitan ho nyo ng technology yan, yung technology has a capability to readjust and determine kung ano yung mga forces of energy doon. Tapos, kaya niya mag-interact doon sa gravity, yung gravity natin, G-force, doon sa magnetic field natin, sa ground, to interact and break all these forces as with the support of the beneficial bacteria in breaking down the chain, the chemical chain, ng particular na matter. Opo. Ngayon, so, pag na-single out mo niya, na-neutralize mo siya, yung charges niya, hindi na siya magdidikit. Magiging buhagag na siya. Wala na siyang puwersa eh. At saka hindi na siya, kung ang chemical formulation, ito, may hydrochloric acid to. Dahil brinake mo siya, hindi na siya hydrochloric acid. Iba na. So, mag-iba na yung, kumbaga, yung mga bonding hydrogen dyan. Yes, so, so, yung, ganun yung ginagawa ng technology. Okay. Actually, it's not always the technology, pero magkakasama ho lahat yan. What God has created us. Paano naman natin ipapaliwanag, mga partners, yung bakit hindi siya tablahin ng sakit? Hindi siya, yung insekto. Iniiwasan siya o hindi naglalagi ang mga insekto. Kasi nga ganito, once na yung technology na i-reconstruct yung buong cellular structure ng halaman, tapos magandang nutrients mo, yung mga pagkain nila, the plant has the capability to form and produce its natural phytochemicals. So yung phytochemicals na to, nandun sa katawan ng ng halaman natin, now, it is not toxic to human being or any animals. Yes. But, it's very dangerous. Yung phytochemicals na is very dangerous doon sa mga attackers. Because anything in this world that has yung very destructive
have a different kind of charge. Oh. Nadidetect ngayon yun ng phytochemical. So, magre-reconfigure ito. Ayan yung pinaka-antibodies ng halaman to protect itself. So, kapag yung stem borer, siya doon sa halaman, nag-try doon, dumapo siya, nagbuta siya, stem borer nga, pag madidetect agad ng phytochemicals, magre-release ng certain energy yun, makukuryente siya. Oh, galing. Yung that kind of force and impact, dahil nasaktan siya, lalayo na siya. Repel, oo. Yes. And that time, that kind of is recorded already doon sa DNA ng plants. Kilala na siya. Kilala na, detected na yan. Now, these phytochemicals will reconfigure itself to produce that kind of energy na pag dumarating tong mga attackers, stem borers, dahil may record na siya, magre-release siya ng forces of energy. Aalis siya ngayon. Kasi alam niya, tukoy na siya. Hindi natin kaya ito kasi lumalapit pa lang ako, sumasama na pakiramdam ko Uwi muna ako, pahinga muna ako. Huwag na tayo pumunta dyan. Active yung defense mechanism ng halaman. So, ganun lang po nag-work. No? Yung technology. Kaya, hindi na natin masyadong maging problema yung mga insect pests. Ano pa ba ang pwede natin sabihin niya? Yung abono. Ayan. Kasi magpapaalala na lang tayo dyan siguro mga partners. Kasi yung iba, titipirin ng husto sa abono. Tapos maghahanap ng mataas na amin. Oo, yun naman. Kailangan din talaga. Ano ba yan? Wag mong tipirin para hindi ka rin tipirin. Totoo naman yan. Wag mong tipirin para hindi ka rin tipirin. Yung abono, sa totoo, sa una talagang gumagamit kayo ng chemical right. So, sabi nga din ng mga sa DA, gawin nyo 50-50 muna. Diba? 50-50 kasi ang organic fertilizer, pag naglagay kayong ganyan, yung mga dinicompose ninyo, hindi naman agad makukuha ng halaman yan It has to undergo a certain process na kailangan yung organic man has to be changed into chemical chain. And that chemical chain has to be broken down by the beneficial bacteria. So, it will take time. But then, kung meron kang chemical fertilizer, ang gagawin nila is to break it para ma-absorb na. Kaya yung chemical fertilizer, agad-agad makikita mo yung resulta. So, kaya sinasuggest din ng DA na 50-50 para by the time na na-consume mo yung chemical fertilizer, halos panamay sa transition. Susunod na. Susunod na. So, pag naano na yung ganon, ang ilagay mo na lang itong mga dinicompose yung mga fertilizer. But then, of course, you observe your plants. Kasi para malaman nyo kung ano yung kulang niya. Kulang ba ito ng nitrogen? Kulang ba tayo ng potassium? Kulang ba ito ng phosphorus? Tulad na sinasabi namin, para saan ba yung nitrogen? Kailan ba natin gagamit yan? Paano natin gagamitin? Phosphorus at saka yung potassium. Ulitin ho natin. Ang nitrogen na iginagamit, saan? Ang nitrogen po ay para pampaberde, pampadahon, pampaganda ng stem, basta lahat nung tungkol sa tangkay. Doon. Yan po, lahat yun. Growth kasi nitrogen growth is stage. Because nitrogen is protein. Yes, most of the time nasa vegetative stage siya. Pagdating ng N tapos P is phosphorus. Saan naman natin ginagamit ang phosphorus? Yan, para doon sa pagtulong sa pagsusuwi. Yan, pagsusuwi at saka yung paglaki doon sa structure at saka pag-uugat. Yan. Tama po. Okay. Galing. So, tapos yung phosphorus, of course, ang potassium pala ay ginagamit yan. Halimbawa, yung sa prutas, ang prutas, gusto nyo tumamis yan. Yung ating mga palay, gusto natin na mas maganda ang lasa niya. Pag kinain natin, doon po natin ginagamit yung potassium. At saka kung palay yan, importante ang potassium sa panahon ng reproductive stage. Yun yung yung pagbubuntis niya. Importante yan. Huwag na huwag silang mawawala ng 0060 ng potassium. Bakit? Ayun po, dahil siya yung responsable sa paglalaman, responsable siya sa quality ng grain. Kung palay yung pag-usapan natin. Kung yan ay fruit trees, yung mga bunga, quality, pampaganda, pampatamis, yung sa texture, yung katas, pampa-enhance ng lasa. Kung yan ay root crops, halimbawa, luya, matindi ang ang lasa, amoy niyan. Kaya nga mga kanetizen, importanteng malaman yung hindi lang basta NPK.
Okay, yung mga bumibili ng complete, iyan po yung mga, para sa akin, ito yung mga alahula. Hindi talagang, kumbaga hindi talagang bihasa, kumbaga na alahula, ala-chamba. Tsaka, in fairness din, minsan naman wala talagang abono doon sa lugar nila, kundi yun lang. Yun na nga. Kaya mas maganda kaya namin tinuturo ko ano yung mga function para alam nyo kung kailan. Kung kailan gagamitin, saan nyo gagamitin, paano nyo gagamitin. Para maging successful kayo, ma-maximize nyo, tsaka makatipid kayo. Kasi kumuha ka ng complete, isinabog mo. Hindi naman pala kailangan yung phosphorus, hindi pala kailangan yung At ang common mistake nila, yung urea, ginagamit nilang generic na pataba, which is wrong. Urea, ammonia. Which is nitrogen. O Yes, throughout nitrogen. Buti na lang may ibang sustansya na nasa lupa na nakukuha pa ng halaman, kaya minsan nagbubunga pa rin. Saka isang tip din sa kanila. Na-discuss din namin dito na globally, ipinagbabawal na rin nila ang paggamit ng mga dumi ng hayop, kung anong mga klaseng dumi as fertilizer. Kasi yung mga itlog ng mga bacteria, viruses niya, lalo kung nasa ugat, pumupunta sa halaman at yon sa halaman, makakain natin yung gulay, mga prutas, lilipat sa atin. Kaya marami din tayong sakit Ngayon, yung sa atin naman, yung pagginamitan ng technology, kaya yung ginagamit namin, kasi doon pa lang sa loob ng katawan ng hayop, kung man yung bacteria, pinapatay na ng antibodies ng hayop. Kasi mataas nga ang immune system ng hayop pag naka-technology. So, paglabas ng dumi na yon, halos wala na. Nakakameron lang yon doon sa mga air contaminants, yung mga aerobic na. Doon na lang siya nakakameron. Pero, pag ginamit nyo naman tapos nag-spray ulit kayo, pagdating noon, yung technology, yung mga bad bacteria, papatayin na naman yun. Pero hindi na sila kasing dami, katulad nung may mga itlog-itlog pa. Tama naman po. At saka, alam nyo, kahit kayo, pagka sinubukan yan, yung mag-experiment kayo, yung dumi na conventional na hayop na hindi ginamit ng technology, the same na tsaka yung may technology. Pag hinarvest yung gulay, pag kinain nyo, iba yung crunchiness, at saka pag yung kinagat mo yung gulay ng hilaw, mapipino pag kinain mo yung malinis siya. Yung matitaste mo rin, tsaka yung refresh yung katawan mo. Malaki yung difference. So, from there, kaya minsan, kung may palayan kayo, may gulayan, mag-alaga na rin kayo ng hayop. Bakit to? Kukunin yung dumi tsaka ihi. Kasi yung ihi, ammonia, so nitrogen na yun Wala na kayong gastos. Yung dumi naman, fertilizer. Kumbaga, wala tayong tapon. Lahat nagagamit. Okay. So, babati po tayo doon sa ating mga viewers muna. Yan. Okay, nandito pala yung ating ayun. Mamaya ipopost din natin na ipa-flash natin yung mga procedure po sa gamit ang technology. Ayan. Daryl Red. Ayan. Si Jem Mercader. Hi po, Jem Mercader. Yes. Noel Victoriano. Henry Lingsangan, hello po. Claret Guillena Algen, Layog Berto Benjamin, Marvin Francisco, Alvin Montesilio. Yes, good afternoon po. Marivic Marshall, magandang hapon po sa inyo. Happy viewing. Melski Arellano, Rizalde Morales Nilasca, Emily De La Masa Becaldo, Marivic Marshall. Yes, good afternoon. Ricardo Pulido. Okay. Hi po. Yes, Jason Gonzalez. Good afternoon po. Yan, good afternoon daw. Good afternoon din po. Alam na ni Sir WBA. Miguel. Nahirapan naman akong basahin yung pangalaman. Yugi, nagkabalubuluktot. Good afternoon po, team. To be watching from Singapore. Yes, good afternoon. Magsiswimming ako dyan sa airport nyo. Yes. Bakit? Magandang airport ng Singapore. Wow, galing. Irish. Si Irish Spencer Spiritu. Good afternoon po, Team Atobi. God bless po. Yan. Jose Irving Paat. Cheryl Badia. Alma Legria. Alan Joy Jolan Meneses. Oo. Yes. Ito, tanong ako, ba't yung iba berde may ganon? Diba friend na. Okay. Okay. Yung pala yun. May kulit na laman. Verde, organic friend. Organic friend. I-announce lang natin sa Sabado po ang ating paksa.
Sige. Pagsisimula ng maliit na kumikitang babuyan, paano nga ba gawin ng tama? Ayan, kasi maraming nagre-request sa atin, lalo yung mga OFW. Opo, requested topic po ito. Yan. At saka actually, yan din ang suggestion natin. Start small. Opo. Pagka talagang gamay na gamay nyo, doon lang kayo, konting expand. Hanggat huwag kayo ma-expand na beyond your control. Parang ang sabi ng mother ko, pag nagnegosyo ka, yung kaya mo lang yapusin. Oo, tama. Kasi pag hindi mo na kaya yapusin, iba matatapon yan, you are out of control. Ayun. Mas Galing malulugi naman ka. Mismanage. Oo. Parang ganun. Okay. I-post lang namin sandali po ang pasadahan lang natin ang mga procedure po na amin pong inire-recommenda. Guide nyo, pero pwede nyo hong laruin ito. Yes. No? Ayan. Yan po ang ating procedure muna sa lipat tanim. Lagi po tayong 1 drum na tubig. Although 160 liters hanggang 200 liters, 1 kilong atobi ang ihalo nyo po dyan. Yan. So, una, araruhin, suyurin po ang lupa. Mas maganda kung maghalo ng dumi ng hayop. Of course, sprayan nyo yan ng technology. 1 kilong atobi kada hektarya. That's preparation sa lupa. Kakumari gawin nila yung pag-spray niya mga hapon. Para Hapon. Okay. Opo. Yung sa pangalawa, sa pagbabad ng binhi, sa 1 drum na tubig, maglagay ng 1 kilong atobi, haluin at saka ilubog dito ang binhi na nakasako. Tiyakin na napapasok ng tubig na may atobi ang kaloob-looban na laman ng sako. Yan po. And then sa pangatlo, sa punlaan, diligan ang punla araw-araw ng tubig na may atobi na galing sa pinagbabara ng binhi, maaari din mag-apply ng urea or 4600. Kumbaga, hindi na sayang yung tubig na tinimpla nyo. Oo, yun. Pinagbabaran. Oo, nagagamit pa rin siya. And then, yung ikaapat, 10 to 14 araw matapos ang paglipat tanim, sa pagsisimula ng pagsusuwi o early tillering, unahin na mag-spray ng 1 kilong atobi at 2 tablet na ANF. Mag-a-apply ng 1 bag na fertilizers na 40-00 at 1 bag na 0-20-0. Kung wala ang mga ito, ay palitan ng 2 bag na 14-14 o yung complete fertilizer ang ilagay. And then sa panglima, pagdating ng 20 to 33 araw matapos ang lipat tanim o sa panahon ng pagtibong pagsusuhi o active tillering, 1 kilong atobi, 1 bag na 4600, 2 tablet na ANF, at yung sa pang-anim, 34 to 44 na araw, ayan na days, matapos ang paglipat tanim o sa pagsisimula ng paglilihi o panicle initiation, 1 bag na 14-14 with micronutrients at 1 kilong atobi. Yan. Yan po. Sa pagdating ng ikapitong sa 45, between 45 to 55 days. Yan. Matapos ang lipat tanim o sa panahon ng pagmumulaklak o pagbubuntis, heading or flowering, 1 bag na 14-14 at 1 kilong atobi. And then, milking stage, endowed stage, paglalaman ng palay, tumatagal ang milking stage ng 2 linggo matapos mamulaklak. Sa panahon na ito, or milking stage, ay dapat mag-spray ng 1 kilong atobi at 1 bag na 0060. Yan yung po. Lipat tanim. Lipat tanim pa lang yan. Lipat tanim, opo. Ngayon naman, panghuli, sabog tanim. Parang ito yung ating bonus na sa inyo. Guide nyo po ito, pwede nyo dagdagan pa or baguhin. Ayan. Yung sabog tanim, una, 1 kilong atobi kada 1 drum na tubig ulit, 160 to 200 liters capacity. And then, number 1, ihanda ang lupa, araro at suyod. Mas maganda kung maglagay ng 20 bags na dumi ng hayop. Sprayan ng atobi ang bukid. 1 kilo atobi kada hektarya. So, pangalawa, 1 linggo bago magsabog tanim, mag-spray ng 1 kilo atobi at pasundan ng paglalagay ng 1 kilong urea or 1 bag na urea. Sa pagtitimplang atobi sa drum ay magtira ng gagamiting pangbabat sa mga binhi na isasabog tanim.
Ayan po. Pangatlo, ibabad muna ang mga binhi bago isabog tanim. Pang-apat, pasundan agad ng 2 bag ng 4600 at 1 bag na 020. Yan, para sa ugat. Yes. And then makalipas ang 10 hanggang 14 na araw ay mag-spray ng 1 kilo Atov at 2 tablet na ANF at mag-a-apply ng 1 bag na 4600. And then 20 hanggang 23 na araw, matapos ang sabog tanim, mag-spray ng 1 kilo Atov at 2 tablet na ANF. And then, pagdating ng 33 to 44 na araw, makalipas ang sabog tanim, mag-apply ng 1 kilong Atov at 2 bag na 14-14-14. At pagdating ng 55 to 60 na araw, matapos ang sabog tanim, maglagay ng 1 kilong Atov at 1 bag na 0060. Ayan. Yan po. Yan. At yun po yung guide na binigay natin. As usual, kayo po pwede nyong enhance yan. Yan, At ang opo. lalabas na puhunan nyo lang dyan o kapital, wala pa pong 20,000. Oh. Ganun, ha? Wala pa po. Maliit lang yun. Maliit lang. 15 to 18,000. Saka dyan, pwede na silang kumuha din dyan ng pangpunla ulit nila sa susunod. Opo. Oo. At maganda na ang labas niyan. Yan, Oo. Okay. Narito po ang ating Iyan. Alam nyo ba? Yes. Alam Ayan. nyo ba? Yeah. Okay. Marami po sa ating mga kanetizen o iba nag-aalaga ng baboy na naririnig yung scouring. Scouring. Katulad nung ako'y nag-umpisa rito. Ano ba yung scouring? Ano nga ba yun? Oh, yung pala, ito yung nasiraan tiyan. Yung sa layman's language, yung nagpasayin tapos ako makain, yung nagtatae. nagtatay. Ayan. So, Ang tawag kapag may diarrhea, dumudumi ng lusaw ang mga biik o piglet. Mas madalas na tinatamaan ng scouring ay yung mga biik na kawawalay lang. Ayan, very sensitive. Ayan. ayan na po. Yun. Yun, So, yun. okay. So, ayun, ang ating bagong kaalaman sa alam nyo ba? Yes. Ayan, babalikan lang natin yung ating, okay. Ayan. Ayan. Liwanag. Ayan. Sana may Alright. natutunan kayo sa alam nyo Meron ba? pa ba tayong babalita? Ayan. Well, sasabihin na ba natin? Ay, na ewan may- ko po. Actually, sa Sabado, Sa Sabado. po, sundan Yan. po tayo at meron na po tayong nanalo sa jingle. Tsadadadun. Ayan. At sila ho ay inimbitahin namin pumunta rito sa opisina para makita nyo ako sining nanalo. At, Opo. So, yung maganda, alam nyo, iba pa rin yung sariling atin na opo. miski ang ginamit lang natin yung puwit ng kaldero pinukpok-pok at yung gitara natin miski sampahin yan. Basta pag tinugtog umiindak-indak tayo. Oh, yan. Opo. Kumikislap-kislap, kumikuti-kuti tap. Oh, yes. Ay, Pasko yan. Pasko po yan. Di siya. Malungkot na kanta yan. Yung Burman na yan, September na. Ayan. Ayan. So, Opo. yun po. At saka, doon po gusto din natin sabihin doon sa kasama natin sa industriya, kasi meron dito sa atin na nagana yung nasa mga feed mills, Opo. we have no intention of, kasi meron kami na wala na rin bumibili ng feeds nyo, ganyan. Alam nyo po, wala po kaming intention. Our intention is just to help the industry, the farmers. Kasi, kung din lang sila'y malulugit hindi kikita, titigil, ganun din naman yan Alam nyo, yung ginagawa ho namin is just to how to reduce the cost of raising a pig, yung partner sa agriculture, para magtuloy-tuloy ang industriya at saka yung makapag-compete tayo worldwide para kumbaga kaya natin ba tayo mag-i-import? Di mas gusto natin mag-export tayo. Tsaka mas capable tayo producing the clean food. At ang totoo ho niyan, hindi pwedeng wala yung feeds nyo, kailangan yan. Tama. Hindi rin naman namin kakayanin itong buong Pilipinas Opo. Kami, support lang ho kami. Ay, yung mga kasi mga nag-aalaga, inaalalain namin, okay, yung 1:5, para lang ma-reduce yung cost. Yung ginagawa namin, may function talaga. But kailangan namin ho yung magandang pitch nyo. At saka isa pa, kung nag-recommend kami, 50-50, ini-encourage din namin yun na dagdagan nyo pa, tingnan nyo. Kung man tumaas ang konti ang presyo, mabilis naman lumaki, mas bibilis at mas bibigat. Oo. Sulit So, din. sulit din. Kumbaga, kailangan lahat tayo makinabang yan para yung industriya maging masaya, lahat may hanap buhay, ganyan.
Wag yung sarili lang natin na iisipin natin. Tama po. Yes. Again, we have no intention to hurt you kung totoo man yung sinasabi ninyo. Pero para sa akin, parang imposible gawa ng napakaliit lang natin Yes. para masaktan natin ng Opo. malalaking kumpanya. We have no capability. Opo. We just would like to help the industry, the farmers, in our small way. Yes. Tama yun. Tama po yun. So, ayan po. Kaya po Again, siya- we would like to invite you sa Sabado. Pagsisimula ng maliit na kumikitang babuyan, paano nga ba gawin ito ng tama? Yan po ang ating paksa. Plus, of course, yung ating pong winner ng Atobi Yes. Jingle. So, 50,000 yun. makakasama natin sila dito live. So, Makakasama makikita natin nyo po sila. rin sila. At panghuli po siguro, banggitin na natin to, sir. Sasama din nating talakayin doon yung tungkol sa African swine fever. Okay. Oo. Opo. Wag ko kayong matakot yan. Kaya Ayan. natin yan. Kaya Yes natin po. yan. Miski virus o yan. Cells Okay. din naman ang ano Opo. dyan. Sa kabanggit- okay. yung virus kasi walang gamot yan eh. Opo. Pero walang sinabi yan sa Filipino technology. Oo. Lahat yata tayo to. Pinoy, basta't Pinoy. Pinoy ata. Ako. Pinoy tayo. Okay. Okay, Ganito po. yes. Sige po. Banggitin ko na rin po yung ating exhibit kasi malapit na. Correct. October 4 to 6 sa World Trade Center po yan. So, mag-start po yan ng mga 10 o'clock to 6 to 7. Yan po. So, 3 days po yan. So, magkita-kita po tayo doon. May booth po ang Team Atobi. Makikita nyo po kami doon. Kung gusto nyo kami makita ang personal. Medyo i-update mo. Mukhang late ka eh. Yes. Hindi nila makuha magkita-kita tayo dun eh. Yes Sabihin mo po. na, magkita-kits tayo dun. Oh, yes. Kita-kits na po tayo doon. Kita-kits Ayan. tayo. Eyeball, Ayan ayan. po. Meron po. Panghuli po ng mga babanggitin natin bago tayong Ayan. paalam. Si Sir Sunny Boy. Ah, Sunny Boy Malahonda. Sunny Boy Balahonda. from Saudi. Idol ko po kayo. WBA. Yes. Next naman. Maraming salamat ko. May fans na ako. May fans Yes. club na. Tatayo akong fans club. Okay. Thank you. And Amanda Paulines watching ano yun, Jen Israel. Jen Israel. Jen Israel. Oh. Jen lang sa kabilang ano yan eh. Jen lang. Jen lang. Jen lang. And Ayan. sino ba to? Si Ricky. Naku. Ricky. Ricky. Kaya kung magbasa ko yun, pabalik na eh. Ricky. Villarin. Billarin. Okay Mas ka. maganda po ang airport natin na WB. Oh, sigurado. Maganda airport natin. Sa Ngayon totoo. po, na i-improve na nila. Okay. Thank you Pero sa po. totoo, nung bago yung airport natin, maganda talaga. Lalo yung sa Ano po nangyari? Hindi, bakit paglapag ko gumaganon-ganon ako? Ano po nangyari? Hindi kasi Ako dinidribble. minsan kasi ang mga Pilipino, yung wala silang malasakit na ano. For example, yung mga CR natin, mas mapagaganda pa kaysa doon sa abroad. Malinis. Kaya lang yung mga ibang Pilipino, medyo may pagkabalahura talagang. Saka siguro hindi rin na rin masyado na well-maintained. Hindi, yun na nga. Actually, Opo. meron naman naglilinis. Kaya yung attitude nga lang natin. But if we could discipline ourselves, just like in Singapore, yung mga tao Opo. disiplinado, nagmamalasakit sila. So, Singapore is Yes. very small, pero kita mo, puntahan ng tao, ang taas ng credibility ng mga Saka Singaporeans. malinis. Oo. Malinis daw doon. Magtayo ka ng negosyo na, where's your business? Where is your address? Lagay mo Singapore. Ibang klase ka. Wow. Where is your business? Philippines. Small time. Export ka, Vietnam. Coming from Vietnam. Okay, approve. Export ka, coming from the Philippines. You have to comply all these things. Ang dami Trust. requirements. Trust. Okay. Sino pa gato? Si Jelson Mancha and... Trainer Wiso Matias. Ayan. Hello. Maraming salamat Good afternoon po. po. Meron pa yatang huli. Papaalam Yes. tayo. Yes. Sherry, hello. Yan na po. Jelson Macha, Atobi Team, and ano yan? Joey. Joey Arcilia, anong number vote po? Anong number po. boat? Ayan nyo po, i-announce natin Sige sa po, announce Sabado. po natin yan sa Sabado. Okay? So, final message from you. Yes po, katulad po dun sa topic natin sa palayan. So, subukan lang po natin yung mga technologies na dumadating sa atin para, yun nga po, marami tayong calamity, lalo na ngayon na tag-uulan, yung mga insekto, yung mga disease ng ating mga palay. So, makakatulong po. Andito lang din po yung Team Atobi para ma-guide po kayo, ma-assistahan kung anong problema nyo. Yun po. Okay? Yung mga problema nyo sa agriculture is our concern. Wag lang whole love life at saka financial problem. At saka nagulat Sige. siguro sila dahil technology na Atobi pwede kahit sa palay. Saan? Yes, Sa so, halaman. yung ating sariling technology, we make the most out of it.
para gawin nating tulyan para kahit pa paano mag-grow man lang tayo sa food industry, food production. Food production. Opo. Self-sufficiency. Yan basta yung Kaya mga natin problema yan. nyo sa mga pag-aalaga nyo, yan yung kailangan namin. Kasi yung ibang wala pa kami solution, then we do our own research and development. Pag okay, may solution na, siguradong malalaman yun yun. And then, wag po tayong maging madamot. I-share natin ng i-share para mag-grow tayo. Let us be inspired about what happened to Taiwan. We are ahead of all these Asian countries, pero ngayon tayong pinakakulelat. Why? Because of our crab mentality. Kadamutan, ano ba yung iba? Kadamutan, Isa pa, kadamutan ulit. Dishonesty na nga. Yan, dishonesty, paglalamang, lahat. Pero kung tayo, okay, share ko kaya sa iba to, ang dali ho natin mag-grow. Believe me. Saka love our own product. Tama. Ayun. Tangkilikin natin ang ating sariling produkto, yung technology, lahat ng yan ay Pilipino. Unahin natin. Yes, Yeah, tama. buy Filipino. Kung yung iba sabi nila, buy Americans, katulad ng my time, nung may construction company pa ako, ang dami ko kontrata sa mga US bases, ang dami ko napapandalunan. But the problem is that para lang akong laborer. Kasi all the materials are by Americans. So, pinayaman ko yung Amerika. Oo. And lastly, Amanda Paulines from Israel po, nanonood ako. And Si Rodel Chavez, hello Team Atobi, salamat sa paggabay sa amin. Yes po, nag-order na order po natin salamat si po ng marami sa si inyo. Rodel. Bueno, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng nanood, nag-comment, nag-share, at sa lahat ng ating mga kaibigan. Yes. Maraming salamat po. We have to see and hear from you again this coming Saturday. We have a lot of Naku, marami tayong ilalabas. to stake for you. Yes. At yung pong mga tinuturo namin, pakinabangan yung mabuti. Yes. Hindi naman habang panahon na andito kami. For as long as we're here, alam nyo, we enjoy helping and teaching you. Opo. Really. Totoo. Marami tayong ilalabas. Yun nga po, tapos papasok natin ulit. Yan po. Sila kasi yung mga inspiration natin, itong mga netizen to eh. Hindi, wala pong joke talaga, marami pong ilalabas. Yes. Yan po. Maraming in store. Yes. Okay, so thank you so much sa lahat po ng ating mga kababayan. Just remember, Team Atobi will continue to educate, Share. And inspire others. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.